I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Today is May 1, 2026. Of course guys, ang Pangulo kahit holiday, always trabaho ang inatupag. As you can see right now, the President, nasa General Santos City. Wow, daming matutulungan na naman guys. Siyempre, shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Ayan. Sabi po dito, basahin po natin, no? Sinabi po ng RTBN, President Ferdinand Marcos Jr. leads the nationwide celebration of the 12th Labor Day at the KCC Convention and Event Center in General Santos City on May 1, 2026. Carrying the theme, Disenteng Trabaho para sa lahat. Iisang hangarin bagong Pilipinas sama-samang mararating. The event highlights programs and service for Filipino workers and job seeker. Ayan na nga ang sinasabi ko, job seeker nga talaga. Guys, this is nationwide, okay? Not only the General Santos City but of course all the regions, entire Pilipinas. This include a job fair offering more than 4,000 vacancies through the Department of Labor and Employment. Wow guys, swerte ang makakuha nito ng trabaho. You see? Ibig sabihin, may ginagawa ang gobyerno. Sabi kasi ng Sara Duterte, walang nagawa daw si Pangulong Marcos Jr. Yung mga DDS as well, di ba? Laging ganyan ang bukang bibig. Di ba? And of course, congratulations in advance sa mga matatanggap sa trabaho, 4,000, no? Grabe. Vacancies through the Department of Labor and Employment, which is ang DOLE. Skills demonstration by the Technical Education and Skill Development Authority, which is ang TESDA services from the Philippines Health Insurance Corporation. So, health check-up, yaman ang kalusugan, program para malayo sa sakit, and a one-stop shop tutoring, government programs, and assistance. Wow! Pakinggan natin guys para kompleto, detalyado. Eto na. Genius Bragado. Kasama guys si dito Manny naman Pacquiao. tayo sa Visayas, Mr. President. Sa kauna pagkakataon na sasali sa National Job Fair events ang Negros Island Region, Mr. President. At full service ng Department of Labor and Employment. Negros Island Region, please. We are from the Negros Island region. One island, one region! Yay! Maraming salamat, NIR. Punta naman tayo sa Mindanao, Region 10, sa Cagayan de Oro. Gikan sa Northern Mindanao, maayong buntag, Mr. President! Sa Region 11 po, maayong buntag sa inyo, Region 11. 11, sir. Uy. Mr. President! Maraming salamat, Region Mr. President. There are other job fair sites, but they're doing the same things. 94, including Johnson, Mr. President. 94 job sites, job fair sites, Mr. President. They offer the same type of services that we are offering here in the environments ng nakasama na rin ang CSC, kasama na rin ang ilalaunch din natin yung DICT na itrabaho, kasama din yung ating collaboration with the MW para sa mga repatriated workers, Mr. President. Sa puntong ito, inaanyahan natin si Special Assistant to the President, sa puntong ito. Maraming salamat sa ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo.
Magsiupo po tayo. Please. The honorable members of the cabinet, ang ating DOLE Undersecretary, Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., at General Santos City Mayor Lorelai Pacquiao, at siyempre yung ating idol, ang dating senador at ang ating champion na si Manny Pacquiao, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, mga kababayan, maayong buntag kaninyong tanan. Ikinatutuwa ko po na makita ang marami po nating mga kababayan dito sa Jensan, mga karatig na bayan at lahat ng taga-Soc Sergeant na nakikiisa sa mga aktibidad ngayong araw na ito. Ito pong mga activity na ito ay alay namin sa ating mga manggagawa, lalo na dito sa Region 12. Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap, sa inyong sakripisyo at pagpupunyagi, nandito po kami upang ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa, lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Hangad namin, disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Wow. Kaya ako pinapadali ng iba't ibang paraan ng pamumunuan sa bansa upang dumami ang ating trabaho na available. Noong nakaraang taon, halos 2 trilyong piso ng investment ang ating naaprubahan. Lilikha ito ng halos 150,000 trabaho. Tuloy-tuloy din ang mga job fair sa buong bansa para maipalapit ang trabaho sa bawat Pilipino. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, nagpas 6,600 job fair na ang naganap natin sa buong bansa. Higit 1,500,000 job seeker ang ating inalalayan. At sa bilang na ito, lagpas 250,000 job seeker ang hired on the spot. Ngayong araw ng paggawa, naghahandog tayo ng job fair sa buong bansa kung saan mahigit 150,000 trabaho ang pwedeng ma-applyan. Gaganapin ang mga job fair na ito sa 89. Oh no, it is 94. 94 na lugar sa iba't ibang lugar ng bansa ng 1 hanggang 2 araw hanggang sa katapusan ng Mayo. Wow. Dito naman sa KCC Mall, mayroong information booth at pre-employment services mula sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng job fair na ito, nais naming ipatuloy na bumuti ang bilang at kalidad ng trabaho na available sa ating mga kababayan. Dumami ang bilang ng mga trabaho sa bansa. Noong Pebrero, umakyat ito sa halos 50 milyon. Dumadami rin ang wage and salary workers na nasa lagpas ng 30 milyon. Patuloy din tayo na ipinapabuti ang sektor ng paggawa. Pinagtibay natin ang edukasyon at training program upang tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng labor market. Sa ating mission, lampas sa 5 milyong estudyante na ang nakatapos sa ilalim ng TVET. Mayroon din tayong lagpas 500 micro-credential o short courses na naibibigay na may sertifikasyon pagka nagtapos na. Nagsagawa rin tayo ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa halos 40 paaralan sa buong bansa itong Marso. Nakakuha ng trabaho ang lagpas sa 1,000 senior high school graduate at mag-aaral ng alternative learning system. Marami ring mag-aaral ang nakakuha ng mga libreng dokumento tulad ng birth certificate, NBI at police clearance. Dahil kaya na natin gawin ito, hindi nyo na kailangan puntahan sa opisina. Kaya na natin po gawin ito online. Patuloy din ang pagsusuri ng minimum wage sa mga reyon.
sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na ipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Ang arawang sahod ng manggagawa sa lugar na ito ay tumaas na sa 500 pesos at 475 pesos. Pati din namin ang naging pahirap sa ating lahat ng gulo sa Middle East at ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya patuloy tayong nagbibigay ng suporta sa ating mga kababayan. Ang Department of Migrant Workers at saka ang OWA at iba pang mga ahensya ay nagbibigay tulong sa mga OFW natin sa Middle East na sila'y makauwi at ay mabigyan ng agarang tulong pinansyal, pansamantalang matutuluyan at transportasyon na pauwi sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak po natin na may sapat na supply ng pagkain at binabantayan natin ang presyo upang mapigilan ang pananamantala. Siniguro din natin na may sapat na supply ng petrolyo. Sa ngayon, may supply tayo na kasya sa 54 na araw. Sinuspindi natin ang excise tax sa LPG at kerosene mula noong ika-17 ng Abril. Para naman sa mga super at sa pasahero, ipinapatupad natin ang 10 piso kada liter discount sa diesel para sa mga napili mga na gas station. Ang net service contracting na may 20% discount sa pamasahe, may libreng sakay, may discount sa mga tren at tupad tuloy pasada. Nagbibigay din tayo ng AX Cash Relief Assistance at saka fuel subsidy sa mga operator at sa mga driver. Nagbigay ang toll operators ng discount para sa freight food transport services. Grabe. May mga piling daungan din ang nagtanggal o nagbigay ng diskwento sa terminal at saka sa cargo handling fee. Ito po ay para mabantayan po natin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil pagka tumataas ang presyo ng langis, ay alam naman natin, lalo na yung pag-transport, ito ay natatamaan at tumataas, napapasa yung pagtaas ng presyo sa taong bayan. Kaya ang ginagawa natin, naghahanap po tayo ng ating magagawa para meron naman may counting bawas doon sa pagtaas at hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng tao. Ang SSS naman ay mayroong loan penalty condonation para sa mga miyembro at employer contribution delinquency relief at mayroong structured payment terms para sa mga employer. Ibig sabihin, ang SSS ay gumawa ng mga emergency measures upang ang mga utang na hindi pa nabayaran ay hindi naman iwawala kung hindi na muna kailangan bayaran. Ang GSIS naman, nagpatupad ng Balik Ginhawa Program na nagbabalik sa mga miyembro ng katumbas ng kanilang hulog sa utang ng tatlong buwan. Bukod pa rito, pinagbubuti namin ang suporta sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kamakailan lang, inilunsad natin ang Enhanced PhilHealth Maternity Benefits at makakaasa kayong marami pang mga pagbabago sa sektor ng kalusugan. Ito yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw. Mga kababayan, may isang salitang Bisaya, may nakakaantig sa kahulugan. Padayon, patuloy lang. Tuloy-tuloy ang hanap buhay ng manggagawang Pilipino. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan. Dahil sa patuloy na pagkilos, malalampasan din natin ang lahat ng hamon. Wow. Hangad natin ay disenteng trabaho para sa ating mga manggagawa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga manggagawa. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. So yun mga kababayan, napanood nyo at napakinggan nyo kung gaano to the rescue kaagad ang ating mahal na Pangulo sa mga problema na kinakaharap ng bansa natin. Oh, you see? Sino ang nakapagsabi na walang ginawa ang Marcos administration? Kaya yan ang hirap sa ibang Pilipino, hindi marunong mag-research. Oh, kaya ito po ang trabaho namin dito, to support the government, to spread the good news.
Sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. Hindi man 100%. Kasi nga, sangkaterba po yan. O, hindi lang ako, marami kami. Di ba? Yan lang maitutulong namin. Para pag spread ng mga magagandang gawa ng Pangulo. Mga magagandang programa niya. Mga magagandang proyekto niya. Hindi po tayo naiiwan. Sa totoo lang. Kung may nakaligtaan tayo, siguro, nakaligtaan natin. Sapagkat napakarami po yan. Yan, ang totoong leader. Hindi natutulog sa kulambo. Hindi nag-stay sa Malacanang. Hardworking yan kahit may banta sa buhay niya. Kikitilin ang buhay niya pero ang ginawa niya? Of course, pinagkakitiwala niya sa Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay because God always guide this Good Samaritan President, si Pangulong Marcos Jr. Ganun dapat. Kaya nga sa ating mga kababayan, ipagdasal natin ang ating mahal na Pangulo sa kanyang safety, araw-araw at saka buong pamilya niya. Di ba? Sa kayo makakita niyan, napakabait, hindi palaway, lahat-lahat nasa kanya katalinuhan. Di ba? Yung mga magagandang idea niya. Kanino pa? Di si Pangulong Marcos Jr. ang mayroon. The best president forever, sabi ko sa inyo Except pa yung kanyang ama. Hindi kaya ni Sara Duterte. Ang galing ni Pangulong Marcos Jr. Wala sa dulo ng kuko. Real talk po yan. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Ito buong nationwide job fair. Buong nationwide ngayong araw. And happy Labor Day sa lahat. Thank you guys for watching. Ayan see guys. You see that? Wow, congratulations in advance sa lahat na natanggap sa trabaho. Kasama po ang ating pambansang kamao. Di ba? Thank you guys. Lahat ng ahensya ng gobyerno nandyan PhilHealth nandyan So, wow, saludo kami sa Marcos administration. Nagtatrabaho sila ng gusto. Kung saan yung boss, nandoon lahat. Yung mga mga manggagawa, yung mga sekretaris niya. Di ba? Thank you guys for watching. Follow me and likes. Shoutout ulit sa mga Marcos loyalists and supporters. Maraming salamat po sa suporta. God bless everyone and happy Labor Day again. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.